Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 5 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. At ngayon po ang babasahin po natin is chapter 10. Ito po ay tungkol sa pagkamatay ng dalawang anak na pari ni Aaron. Na kung bakit po malalaman natin po yan sa ating pagbabasa mamaya. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin saglit. Let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ito, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapagbasa ng inyong salita. Lord Jesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po ang puso't isip namin o Diyos ng iyong banal na dugo. Holy Spirit, guide us po as we read the Word and kung ano man ang revelation niyo Lord sa bawat isa, dalangin ko Lord na maging sensitive po ang bawat isa dito. Salamat po. Father God, we entrust to you our Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitiko Kabanatang 10. Namatay si Nadab at si Abihu. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito'y hindi ayon sa utos ng Panginoon, dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila'y mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, dapat malaman ng mga pari na ako'y banal at dapat akong parangalan ng lahat ng tao." Hindi umimik si Aaron. Ipinatawag ni Moises si Mishael at si Elzaphan na mga anak ni Uziel na tiyuhin ni Aaron at sinabi niya sa kanila, "Kunin ninyo ang mga bangkay ng inyong mga pinsan sa tolda at dalhin ninyo sa labas ng kampo." Kaya kinuha nila ang mga bangkay sa pamamagitan ng paghawak sa mga damit nito at dinala sa labas ng kampo ayon sa utos ni Moises. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang sina Eleazar at Itamar, "Huwag ninyong gugulihin ang inyong buhok o pupunitin man ang inyong damit para ipakita ang inyong pagluluksa sa namatay. Kapag ginawa ninyo iyon, pati kayo ay mamamatay at magagalit ang Panginoon sa lahat ng taga-Israel. Pero maaaring magluksa ang mga Israelitang kamag-anak ninyo para sa kanilang dalawa na sinunog ng Panginoon. Huwag muna kayong umalis sa pintuan ng tolda. Mamamatay kayo kapag umalis kayo, dahil pinili kayo ng Panginoon para maging mga pari sa pamamagitan ng pagpahid sa inyo ng langis." At sinunod nila ang iniutos ni Moises. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, "Ikaw at ang iyong mga anak ay hindi dapat uminom ng alak o ng anumang inuming nakakalasing kapag papasok sa tolda. Kapag ginawa ninyo iyon, mamamatay kayo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ang susunod pang mga henerasyon. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat, kung alin ang malinis at marumi. Kinakailangang turuan ninyo ang kapwa ninyo Israelita tungkol sa lahat ng tuntuning ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises." Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak niyang natitira na sina Eleazar at Itamar, "Kunin ninyo ang natirang handog na pagpaparangal mula sa mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Lutuin ninyo iyon ng walang pampaalsa at kainin ninyo malapit sa altar dahil napakabanal niyon. Iyon ang inyong bahagi mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang iniutos sa akin ng Panginoon. Pero ang pitso at hita ng hayop na itinaas at inihandog sa Panginoon ay para sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Kainin ninyo iyon sa lugar na itinuturing nating malinis. Ito'y ibinibigay sa inyo bilang bahagi ninyo mula sa handog ng mga taga-Israel na handog para sa mabuting relasyon. Kapag naghandog ang mga taga-Israel, ihandog nila ang pitso at hita ng hayop pati na ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang pitso at hita ay itataas nila sa Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, ibibigay nila ito sa inyo dahil ito ang inyong bahagi sa handog. Ito'y para sa inyo at sa inyong mga angkan magpakailanman ayon sa iniutos ng Panginoon. Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na handog sa paglilinis,
Napag-alaman niyang nasunog na itong lahat, kaya nagalit siya kina Eleazar at Itamar at sinabihan, "Bakit hindi ninyo kinain ang handog sa paglilinis sa banal na lugar? Ang handog na iyon ay napakabanal, at iyon ay ibinigay ng Panginoon sa inyo para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang dugo nito ay hindi dinala sa loob ng banal na lugar, kinain sana ninyo iyon doon sa tolda, ayon sa sinabi ko sa inyo." Pero sumagot si Aaron kay Moises, "Kanina naghandog ang aking mga anak ng kanilang handog sa paglilinis at handog na sinusunog, pero namatay ang dalawa sa kanila. Sa nangyaring ito sa aking mga anak, matutuwa kaya ang Panginoon kung kinain ko ang handog sa paglilinis ngayong araw?" Sumang-ayon si Moises sa sagot ni Aaron. Okay, obserbasyon na po tayo at pagsasabuhay. So sa nabasa natin matututunan natin dito na ang Diyos ay banal at dapat parangalan. So pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng mahigpit na parusa kila Nadab at Abihu, mga anak ni Aaron ito na pari din, nang sila'y maghandog ng hindi ayon sa kanyang utos. So, hindi basta-basta tatanggapin ng Diyos ang anumang handog o paraan ng pagsamba na labag sa kanyang itinakda. So ang pagsasabuhay naman natin dito sa ating panahon, dapat nating kilalanin na ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Hindi sapat na magsimba lang, magdasal o gumawa ng mabubuting bagay kung ito'y hindi ayon sa kanyang salita at kalooban. Dapat laging may paggalang, takot at pagpapakumbaba sa kanya. Kaya nga every time magbabasa tayo ng Bible, mababasa natin ang salita ng Panginoon, so makikita natin ang mga instructions niya kung paano tayo makakalapit sa kanya, lalo na pag dumating na tayo sa New Testament kasi lahat naman itong binabasa natin is part of the Old Testament. So sa ngayon ang iba na pinadali na ni God. It's only through the Lord Jesus Christ talaga na makakalapit tayo sa Diyos Ama. So lahat yan mapag-aaralan natin. Okay, next naman po, sumunod ng buo sa kanyang utos, huwag magdagdag o magbawas. So nagkasala sina Nadab at Abihu dahil gumawa sila ng ibang apoy. So isang dagdag na bagay na hindi iniutos ng Diyos. Ang kanilang sariling paraan ay hindi tinanggap. Again, hindi po pwedeng basta-basta lang. Kailangan perfect ang offering kay God. Mga panahon na yun talaga. And that's also the reason na binigay niya sa atin si Jesus, because He is the perfect offering. He is the perfect lamb. Ganyan. Matututunan natin lahat yan again along the way sa ating pagbabasa. So, pagsasabuhay, paalala ito na wag nating baguhin, dagdagan o bawasan ang salita at utos ng Diyos. Sa buhay Kristiyano, hindi tayo tinatawag na maging creative sa pagsunod. Kung hindi, kailangan maging tapat tayo. Kung paano niya iniutos, ganoon din natin sundin yon. So, sa ating gawain, relasyon at paglilingkod, ang pamantayan ay laging salita ng Diyos, hindi sariling kagustuhan. Yes, kaya nandyan ang Bible kasi ito yung pinaka-guide talaga natin. Diyan natin malalaman kung ano yung gusto ni God. Okay, next po is maging matuwid at maingat sa paglilingkod sa Diyos. Ang pagiging pari ng Israel ay hindi lamang posisyon, kundi may kaakibat na kabanalan, disiplina at tamang pamumuhay. Kaya nga inutos din ng Diyos na wag silang pumasok ng lasing at dapat nilang turuan ang mga tao ng kanyang mga batas. So makikita talaga natin yung instructions ni God. Hindi ka pwedeng pumasok ng toldang tipanan ng ikaw ay nakainom. So bago ka, kailangan malinis sila. So kung tayo'y naglilingkod sa Diyos bilang manggagawa, guro ng salita o simpleng pananampalataya, dapat tayong maging maingat at disiplinado. So ito naman po yung ating pagsasabuhay. Ang buhay natin mismo ay dapat maging patotoo, hindi tayo dapat maglingkod ng pabaya o walang paghahanda, kundi may pusong handa at may dalisay na pamumuhay upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng ating ginagawa. So, ayan ho ang ating pagsasabuhay. Okay na po tayo today, so mag-pray na po tayo. Okay, so pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, O Diyos, for the reading of your word today, God. Salamat, Lord, sa amin pong mga natutunan ngayong araw na to.
Ama, kung ano man po, O Diyos, ang mga nagagawa po naming kasalanan sa inyong harapan na kung minsan, Lord, ay ipinagwawalang bahala lang po namin, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Patuloy niyo po kami, Lord, na i-mold. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, tulungan at turuan, O Diyos, na lumakad, Lord, ng naaayon, O Diyos, sa inyo pong direksyon. Guide us always, Holy Spirit. Give us the strength that we need every day, the wisdom din po, the protection po, O Lord. Salamat muli, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so we're done na po ngayong araw na to. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless you all po. Take care po kayong lahat. See you again tomorrow. Bye!